Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Bueno, araw po ng Martes, ika-1 ng Agosto 2017. Live na live po tayo sa TV at live din tayo sa Kilos Pronto Facebook page. Ayun, magandang hapon sa iyo, paring Erwin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Agosto, ito yung inaayawan ng mga Chinese, di ba? Ghost month, ika nga. Ghost? Oh, ghost month to. Oh, ghost. Oh, ghost. Ayun. Walang pirmahan ng mga kontrata ngayon. Ganun ba? Ayun, so yun. Oh, ghost. Kaya naman, paniwala. Paniwala nila ho yan. O ano ba itong issue na ito, paring Alex, na naulanigan ko? Oo. Na gawa-gawa yata nitong isang foreign network, news network. Yung... diyan daw po sa Manila Bay, diyan daw tinatapon yung mga patay na mga na EJK umano, sabi ng Al Jazeera. Nako. Sayang itong Al Jazeera na ito. Prueba nila dun? May nagsumbong lang sa kanila. Nako. Baka mga patay na isda, Al Jazeera. Ayun, pwede pa yun. Mali yung nakarating sa kanilang balita Baka siguro yung sinasabi natin Pangulo na kanyang pabiro yun di ba? Sineryoso nila. Wala, hindi talagang itong mga tao na ito, walang kadala-dala, hindi na natuto. Para kayo mga hunghang. Anyway. Sige, imbestigahan at serbisyo publiko na, umpisahan natin. Nagsangla ng cellphone, tulala. Nang tutubusin ang gadget na ibenta na. Alamin sa Kilos Pronto. Animal Clinic sa Quezon City, inirereklamo. Nagsusunog ng patay na hayop kahit walang permiso. Alamin sa Kilos Pronto. Kaanak ng isang OFW sa Saudi, hindi mapakali. Kapatid, sinasaktan at ginugutom lagi. Alamin sa Kilos Pronto. Ginagawang gusali sa Caloocan, tampok ng reklamo. Kahit walang permiso sa munisipyo, tuloy lang ang patrabaho. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Alright, umpisa na natin ang serbisyo publiko. Sumbong from the agad tayo. Cellphone ay sinanla at binabayaran ng interes ng isang ginang sa Bulacan. Binenta na pala. Naku. Reklamo ni Nesenitas Matugas, isinanla niya ang kanyang brand new na cellphone itong Marso lamang sa Remalim MC Pawn Shop and Trading sa halagang 2,300. Inabot ng 4 na buwan sa sanglaan ng kanyang cellphone, pero binabayaran daw niya ang tubo nito na 230 pesos kada buwan. Nitong July 18, tutubusin na niya sana ang kanyang cellphone, pero ang siste, sinabihan siya ng Remalin MC Phone Shop and Trading na naibenta na ang kanyang cellphone.
Gusto na lang sana ni Nesitas na maibalik ang cellphone sa kanyang isinanla. Alright. Kasama natin ngayon sa studio si Aling Nesitas Matugas. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po, Alright. sir. Ano bang usapan nyo doon? Ilang buwan isasanla? Ilang buwan nahahawakan ng kwan doon? Ng pawn shop. Pawn shop. Wala po silang sir, sabi sa akin ng isang staff doon, hindi po nila iriremata ang cellphone ko hanggat nagtutubo po kami ng interest monthly. Alright, sandali lang ha, Mama Nesitas. Nesitas, I'm sorry. Oo. Nasa linya ng telepono si May De La Rosa, ang liaison head ng Remalin MC Phone Shop and Trading Incorporated. Ma'am May De La Rosa, good afternoon. May? Oh, May. Yes, sir. Good afternoon po. Yun. Good afternoon. Ay, salamat naman. Una sa lahat, kami yung nagpapasalamat. Sinagot niyo po ang tawag namin. Diretso na po tayo. Ma'am May? Narito po si Ma'am Nesitas. Apo, go ahead. Yung nagsanla ng cellphone sa inyo. Bakit ho ganon? Binabayaran niyo naman yung monthly doon sa sinanla niya. Binenta niyo yung kanyang cellphone. Opo. Why? Bakit? Apo, bali sir, may clarify lang po kami regarding dun sa agreement, sa parang promo po namin. No, sir, hindi po kasi kami sanlaan. Bali, buyback ang procedure po namin. Pinagbibili po sa amin ng cellphone, tapos meron silang option to repurchase within 30 months. Oh. Yes, po. Bali, ang nangyari po kay Ma'am Nesitas po, nagkaroon po siya ng system error po. Talagang hindi po namin nakita din at hindi po isinasadya na remata po ang kanyang unit at naipagdili na po. Bakit po ganon? I mean, wala ba kayong, kung may mga system error, wala rin ba kayong system check dyan, kung tawagin? Dapat kung may system error, may system check din. Paano na lang kung... Na-reconcile dapat. Na-reconcile. Teka muna, kailan ba ito sinanla? Ano bang gusto Tama. na may-ari nito? Hindi niya po ibinibenta yun. Ito yung sinasanla niya. Dapat meron kayong kahadero. Ito para sa sanla, ito para sa Opo. benta na. Ano nangyari? Opo, Ma'am? tama po. Tama po yun, sir. Bali, ang nangyari po kasi nagkaroon ng double entry po dun sa system Okay. namin. Ayun. Pinatawag nga po namin at inireport po namin dun sa programmer na gumawa po ng Okay. system So namin. sila nagkamali. Kayo nagkamali. Siya May nagkamali. scheduled, Alright. Okay. System po, may scheduled Okay. meeting na po kami with our programmer. Okay. Sabihan niyo si programmer niyo. Ngayon, si Ma'am Nesitas nandito sa amin. Ang gusto niya lang, maibalik na yung kanyang cellphone. Oo. Kasi yung pinapalit daw ninyo, segundamado na. Baka may-ari pa noon, patay na. Yun. Ang gusto lang maibalik, same brand, same unit, same brand, same model. Pati yung serial number. Wag na mapatay. Hindi, para malinaw. Hawak naman niya yung kompletong detalye. O kung wala nang naibenta na eh. Ang gusto niya lang, mapalitan. Same unit. Pwede rin. May. Bali, ang ipapalit po ba is brand new? Yun po kasi ang request niya sa amin. Siyempre. Ay, syempre, ma'am naman, yung ginawa naman ninyo, ang ahali naman, yung pobre naman in good faith, dinala niya dyan sa inyo, isinanla, at pinatubuan ninyo. Yan po yung sinasabing hazards of your trade, ha? Yang mga ganyan na may mga nalalagay sa alanganin ang negosyo, ang trabaho mo, dapat may mga ganyan kayo. Nag-i-incur kayo ng mga losses kagaya niyan. Dapat ready ho kayo sa mga ganon. Hindi puro kabig. Tama. Minsan tutulak din kayo sa negosyo. Parang kami rin yung trabaho namin. Oo. Yan yung mga sinasabi, Ma'am May, na mga hazards of the trade, yung delikado, yung hindi mo inaasahan. Kagaya niyan, negosyo na ganyan, nawala ninyo, nasira ninyo, palitan ninyo. Di ho ba? May, ano nang gagawin natin? Apo, sir. Okay? So, Bali, ang nangyari nga po, pumunta po siya sa amin, in-explain ko po, binigyan ko po siya ng options, bali 3 pong unit po yung puro mga Second hand nga second daw hand naman yung binibigay ninyo. Okay? Opo, dahil yun po talaga kasi yung procedure ng kumpanya namin, sir. Pero po, ina-assure ko na Huwag hindi yung po mga yun DTI. talaga, Oo. sira po, sir. Kasi hindi din naman po kami tumatanggap ng pangit po.
Oh, or ng okay. sira-sira. Pero, paano naman yun? Naging problema po kasi, sir, hindi niya po tinignan po yung unit, hindi niya po chinek. Tapos po, nagdala pa po siya ng pulis doon po sa pwesto namin. Tama yun. Nagdala siya ng pulis kasi gusto niya ma-recover yung cellphone niya. Ganito na lang, ma'am. Mamili kayo, okay? Ma'am May, alright. Tutulungan namin itong alin na ito. Ang hiniling niya, may balik yung kanyang cellphone or palitan ninyo ng same model, same brand. Kasi kung hindi, mapipuwersa kaming ilapit ito sa DTI, ilapit ito sa BPLO, baka maipasara kayo dahil lalo na sa DTI, unfair business practice po yung ginawa ninyo. Pinakialaman ninyo ang hindi sa inyo or hindi pa sa inyo. Tutulungan namin. Kung hindi mo maisauli yan, tinitiyak ko sa iyo, ipapasara ko kayo. Kaya ko kayong ipasara. Bukas sa bukas. Ay, promise. Tatawag kayo. O, ganito ang gagawin namin. May konting problema lang linya namin ng telepono. Pero kung gusto mo, makinig ka sa PTV4 o sa Kilos Pronto sa Facebook para marinig mo kung anong desisyon ng DTI kung hindi ninyo papalitan yung kanyang na binenta ninyo na cellphone. Papalitan mo ba o papalitan nyo? Yun. Dalawa lang ho yan. Ano, May? Sir, opo, hindi naman po namin talaga ikinakailan yung pagkakamali po namin. Ayun. Ang gusto lang po namin, yung makipag-usap po sana siya ng maayos at sabihin po yung... Hindi nga, May Inamin nyo na nga ho, kayong nagkamali dito, dapat kayo na lang po ang umadjust, di ba? Ayusin na ho ninyo para wala na hong problema ho, ma'am. Eksakto. Di ba? Ayos na, May? Opo, makikipag-coordinate na lang po kami sa ano. Sasamahan ho namin to, Ay, di ba? sasamahan namin sa inyo tanggapan kasi baka mamaya bulok na naman may bigay ninyo. Mga galing kung saan-saan, mga pinitik lang dyan sa Divisoria o Quiapo, kawawa naman. Huwag naman. Anyway, May, sige, wala na tayong magagawa. Hindi naman ikaw may-ari niyan. Para ganun na lang po, no? Sige. Alright. Ay, tawag ka ng DTI para malaman natin, para hindi na tularan ng ibang mga ganitong klaseng mga nagsasanla, na papakialaman nila. Para pinakialaman, hindi naman sa kanila yon. Yes. Pati inamin naman nila, nagkamali sila eh. Sistema nila nagkamali. Correct. Huwag nilang itapon yung sisi dito naman sa aling. Tama. Kawawa naman. Tapos parang pinipilit na tanggapin mo nito segunda mano. Yun. Huwag naman. Hindi naman po pwede yun. Kailangan talaga, babalikan daw natin. Okay, babalikan po natin ang DTI, parang Erwin. Dito naman po tayo sa ating pong update. Truck driver na hinahabol po ang kanyang huling sahod mula po sa kanyang amo ay napasakamay na ho po niya. Ay, good. Pero may kasunduan pa raw ho na dapat panagutan mula sa kanyang pong kumpanya. Panuorin po natin. Pinagbintangan daw siyang nagpapaihi ng gasolinang kanyang karga upang ibenta ng iligal. Yan ang sumbong ni Jonel Lugatiman, isang truck driver ng Long Haul Incorporated noong Biyernes, Hulyo 28 sa Kilos Pronto. Dahil dito tinanggal daw siya na may-ari ng kumpanya na si Carlito Go at inipit ang kanyang huling sweldo. Bakit pinagbintangan na ikaw ay paihi? Ano ang basehan? Ganon sir, yung pagpakarga ko po sa oil po. Umarga po ako. Tapos pag ng gabi, kumarga ulit ako. Yun lang po. Bakit nga naman dalawang ka nagpakarga? Para kinabukasan po, hindi na ako magpakarga. Kilos Pronto kami nakipag-ugnayan sa Long Haul Company upang tuldukan ang problema ni Jonel. Sa linya nating telepono, ang may-ari mismo na si Carlito Go, actually hindi na po siya interesado kung siya itinanggal ninyo. Ang interesado po siya mabigay yung kanyang sweldo ng 10,000. Noong sa Monday naman may sweldo. Monday 15:30 ang sweldo namin. 15:30. So, sa Monday po, pwede na makakuha niya ng sweldo niya? Oo. Alright, okay. Lunes at 31 ng Hulyo, sinamahan namin si Jonel sa kanyang pinagtatrabahuan. Agad naman kaming hinarap ni Mr. Go, ang may-ari ng Long Haul, at mabilis na inasikaso ang aming sadya. Kasabay nito, ang kusang loob na pagpirma ni Jonel sa isang kasulatan na kusang loob na nangako at makipagtulungan si Jonel sa investigasyon ng pagpapaihi o pagbebenta ng gasolina na binibintang sa kanya. Alright, paring Alex, balikan natin itong problema ni Nesitas. Yes. Yung sa kanyang sinanla na cellphone
binenta naman ng mga kumag na pawn shop. Nasa linya ng telepono si Lilian Salonga, ang Assistant Director for Consumer Protection and Advocacy ng Department of Trade and Industry. Magandang hapon po, Ma'am Lilian. Magandang hapon naman po, Mr. Tulfo. Opo, live po tayo sa PTB4. Kasama po si paring Alex Santos at ito po ang programang Kilos Pronto, Ma'am Lilian. Ma'am, ilalapit lamang po namin itong problema ni Ma'am Nisitas kasi sinanla niya yung kanyang cellphone doon sa Bulacan. Dito sa Remalin MC Phone Shop and Trading. 4 na buwan na po, binabayaran niya monthly yung interest, kung ano man yon, ha? Pero on the 4th month, nung kukunin niya na ang kanyang cellphone, nasabi sa kanya, naibenta na raw nila, ma'am. O hindi ba katarantaduhan ho ito, Ma'am Lilian? So, ganito po ang gusto ni Ma'am Nisitas. Mabawi ang kanyang cellphone or palitan nila ng same model at saka same brand. Ang binibigay daw po sa kanya, segunda mano na pipitsuging cellphone, kung ano-ano, Ma'am Lilian. Siya po may karapatan bilang consumer para magreklamo dahil nga po kung yun ang nakasaad sa kanilang kasunduan at hindi tinupad ng pawn shop, ay pwede niya po itong ireklamo. Saan po siya ulit? Sa Bulacan, sabi niyo? Opo, sa Bulacan po. Meron po kaming provincial office or regional office, saan po siya sa Bulacan. Doon po siya pwedeng mag-file ng complaint para po matugunan ang kanyang reklamo. Sa Pandi, Bulacan, ma'am. Pandi? Ang pinakamalapit po siguro yung aming Malolos provincial office. Malolos pwede provincial po office. Opo. Ano ba pwede? Kasi pinipilit talaga nitong kumag na phone shop na ito. Papalitan lang talaga ng segunda mano. Pwede, ano ba mga actions na pwedeng gawin kung talagang magmatigas ito mga ito at sasabihin, inamin naman nila, ma'am, nagkaroon ng system failure sila, kaya naibenta yung kanyang cellphone. Pero I know na hindi po pwedeng excuse yun, Ma'am Lilian. Actually hindi naman kailangang siya ay, kung meron po siyang nireklamo, pinuntahan na niya yung ahensya na nung ahensya, yung pawn shop na pinagsanlaan niya at nagmatigas na sa kanya, pwede niya na po yung idulog sa amin po, or even po yung, kasi ang supervising, ang may jurisdiction po sa mga pawn shop ay ang Bangko Sentral. Exactly. So, pwede niya rin po yun ilapit sa kanilang consumer affairs para po ito ay mapatawag at mabigyan ng kaukulang penalty or parusa. Ano ba mga... Kung naman itong violation. Would you happen to know kung ano mga penalty, ma'am, ito? Ranging from what to what, Ma'am Lilian? Ang Consumer Act ko kasi, under the DTI jurisdiction, meron po kaming pinapataw na parusa. Depende po sa... Meron ko kaming table of penalties mula to sa 40,000 to 1 million or even 10 years imprisonment. Depende po yun sa paglabag na nagawa ng establishmento. Pwede na yung 10 years. Anyway, Ma'am Lilian, ganito lang po, samahan po namin siya doon sa DTI ninyo sa Malolos, para mag-file ng complaint. Ano po, Ma'am Lilian? Sige po, pwede naman po yun idulog sa ahensya namin or even sa Bangko Sentral. Meron silang Consumer Affairs office din po. Maraming salamat po, Ma'am Lilian Salonga ng DTI. Good afternoon. Ma'am, ganun na lang. Opo, sir. Piliin na lang kita. Gusto mo ba na magbayad sila ng 40,000 o 1 million or kulong? Huwag na lang kulong. Kuha na lang siguro. Bayad na lang 40, ibigay na lang sa iyo yung 40. Tama. Pero paring Erwin, I'm sure nakikinig ang Remalin sa sabi ho ni Ma'am Lilian, magbabagong isip nun. Aayusin na siguro yon. Maraming nakapunta na ako sa Malolos Jail, maluwag ang kulungan. Nako. Remalin, ayusin nyo na. Huwag nyo na pabutin pa sa DTI yan.
the fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Lancer Asuncion alias Makot, 25 anyos at may kapansanan sa pag-iisip. Ipagbigay alam kina Kenneth Asuncion at Joey Asuncion sa numerong 0936-421-3479. Michael Tino, 39 anyos, huling nakita noong Pebrero 16. Tawagan lang si Estrelita Tino sa numerong 831-3837. Pansibog dun. Building construction sa Caloocan, wala raw permit. Mga residente nag-aalala sa panganib na pwedeng idulot nito. Yan ang sinilip ng Kilos Pronto Team. Panoorin. Integridad ng istruktura para sa kaligtasan. Isa ito sa proseso ng pagkuha ng building permit bago magpatayo o magpaayos ng isang gusali. Pero reklamo ni Manuelito Romano Jr. mistulang hindi raw uso ang prosesong ito sa Caloocan. Ang kanyang kapitbahay raw kasi sige lang sa pagpaparenovate kahit walang kaukulang permiso. Dapat meron kang building permit. And building permit should be posted in front of the ginagawang bahay. So basically wala siyang ganon. Second, wala siyang preventive measures. Just in case na may maglalakad dyan, may malaglag na mga debris and everything na maaaring makasakit sa ibang tao, especially sa mga bata. Like yun, marami nakaparadang sasakyan dyan. Sinilip ng KPT malugar sa Walnut Street Hillcrest Townhomes. Ang sinasabing bahay, positibong patuloy ang paggagawa. Walang building permit na nakapaskil at wala ring safety devices tulad ng safety net. Kamakailan lamang daw ay nadisgrasyang windshield ng kanyang sasakyan nang aksidente itong mabagsakan ng debris mula sa construction site. At dahil patuloy pa rin sa iligal na gawain na may-ari nito, natatakot siya sa posibleng mas malalang kahinatnan. Kung lalabas yung mga anak ko or sinong family member ko, titignan ko muna, lalabas muna ako just to secure silang dumaan na hindi masasaktan. Kasi minsan sisigawan ko, yung mga gumagawa wala namang ano, may dumadaan, hold muna. Wala silang ganun. Aminado naman ang nangangasiwa ng konstruksyon na kalakaran na raw sa lugar nila ang hindi pagkuha ng building permit mula sa Caloocan City Hall. Anong permit lang? Barangay lang po. Kasi sabi nga po ni Presidente, kahit hindi nga daw, kasi barangay lang daw pwede na, ina-allow daw po dito. Pamalang lungsod ng Caloocan, patunayan yung hindi kayo nagpabaya sa inyong tungkulin. Kilos Pronto, patuldukan ninyo sa inyong mga inspektor ang sablay na estilong ito. Para matulungan tayo sa isyung ito, makakausap natin si Attorney Rosel Brillantes, ang Chief Enforcement Building Official ng Caloocan City Hall. Magandang hapon, Attorney Brillantes. Magandang hapon po. Sir, narinig niyo po yung report namin, yung tungkol sa building dito sa isang sa Hillcrest Townhomes sa Caloocan. Patuloy, tatlong palapag na, ala namang permit, sir. Yes sir, narinig ko yung report. Nung nakuha ko yung information kanina, pinapuntahan ko na rin sa tao namin. Okay. Kasi sir, ang problema nito, may nadisgrasya ng sasakyan ito, nabagsakan ng tipak ng bato, at saka yung mga tao, wala man lang mga safety net. Pero kahit na may safety net ito, dapat di ho ba meron pong building permit po ito, sir? Yes sir, dapat po meron yan. So, wala po siyang permit. Ano po pwedeng gawin nito? Kung wala talaga, stop muna ang pag-building nito. Di ba? At may mga penalty ho ito. Opo, tama po. Dapat hindi sila nagtatrabaho. So, may work stoppage kaming pag-issue dyan. Tsaka pako-complyin muna namin sila ng permit bago sila kumuha ng magtrabaho po ulit. Ayun. So, malalaman na natin bukas, sir, kasi may complainant po kayo, kapitbahay lang nila. Malalaman na natin kung ito po ay titigil na bukas. Yes, sir. Alright. Sige po, asahan po namin ito, Attorney Brillantes. Ano po? Maraming salamat po sa inyo, sir.
Maraming salamat po sa informasyon, sir. Yun. Kung hindi pa nagreklamo yung kapitbahay, hindi pa ito mapapansin. Ito, mali yung kasi parang Alex. Yeah. Ang problema pa kasi dyan, pag walang kaya nga may mga building permit kasi para ma-inspection ng mga city engineer na kung nagko-conform ba ito sa standard. Tama. Lalo pat ngayon, may inaantay tayong the big one, yung malaking earthquake, kailangan mo mga bakal na istruktura. Kung magito kalalaking bakal lang, Jesus, Diyos ko po naman, Pati na rin, kunyari, yung nabasagan ng salamin, yan. Paano niya makiklaim yung insurance at sinong gagastos sa pagpapaayos nun? Exactly. Dapat sabihin na natin sa Caloocan City Engineers Office dyan, sa inyo po, pati yung na-damage, pabayaran nyo doon sa may-ari ng bahay. Okay, dito naman tayo mga ka-KP. Sumbong OFW po tayo. Kapatid ng OFW sa Jeddah humingi po ng tulong na mapauwi na rin po ang kanya pong kapatid na OFW po sa Saudi Arabia. Panoorin po natin. Nag-aalala kasi po ito si Saturnino de la Cruz para sa kalagayan ng kanya pong kapatid na si Mirna de la Cruz, OFW po sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang dahilan, sinasaktan at hindi na daw pinapakain ng kanya pong amo, ang kanyang kapatid. Nang huli silang makapag-usap, abay nasabi po ni Mirna na 2 pamilyang Arabo ang kanya pong pinagsisilbihan at marami ng batang inaalagaan. Nako, bata at matanda. Binawi na raw ng amo ang kanya pong telepono, kaya hindi na po ito matatawagan yung kanya pong pamilya dito sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan na daw po ang kanyang kapatid sa kanya pong agency na si Derina Grace Yuao at Sharon Perales ng PLJL Manpower Exporter Incorporated. Pero hindi raw sila nagbibigay ng kahit anong kasagutan sa issue ng kanya pong kapatid. Ayun, nasa linya ngayon po ang kanya pong kapatid. Beto, nasa linya natin na makakausap po natin. Siguro, kung gano'n, dapat mabilisan po ang pag-rescue po sa ating pong kababayan po dyan. At syempre, ang ating pong katuwang dyan para ma-rescue po ay walang iba, ang OWA. Nandiyan na sa linya, no? Si Ma'am Josephine Tobia, ang Social Welfare Officer po ng OWA. Ma'am Josephine, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, Mr. Alex. Opo, mukhang nakuha naman siguro po ninyong detalye po nito, no? Yung ating pong OFW po sa Jeddah, Saudi Arabia. Anong pwede ho natin magawa dito, ma'am? Well, yung usual natin, napapatawag natin yung PRA at saka pinaabot na natin sa ating welfare officer sa Jeddah na asikasuhin na yung worker para mapauwi na siya or ma-resolve na yung kanyang problema. Oho. Ma'am, pinuntahan po namin ito pong PLJL Manpower Exporter Incorporated. Opo. At ito po ang kanila pong pahayag, ma'am. Pakinggan niyo po, ma'am. Po sa system namin, sir, wala kami na process na De La Cruz Mirna. Yung agent na si Defina Grace Yao and Sharon Perales, hindi po connected with the company. It's not connected with the company. Yung po ang chinek po namin, Ma'am Josephine, mukhang yun daw nga OFW ay hindi daw nasa listahan nila. Paano ho yun, ma'am? Ay, hindi po pwede yun kasi titignan natin yung kontrata niya sa POEA. Kung hindi naman yan dumaan sa POEA, still we will assist yung worker. But we will have to find out sino ang kanyang recruiter. Hindi kaya naghuhugas kamay ito dahil may problema na at iniiwan na lang sa area ng ating pong kababayan, ma'am? Oo nga, mukhang never heard naman yung agency na yan. Naku po. Kaya, PLJL, ma'am? Oo. I-check natin mabuti yan kasi hindi siya familiar na pangalan. Sige po, ma'am, pakitawagan itong agency na ito para mapauwi na po natin si Mirna de la Cruz, ma'am. Yes, we will do that. Okay, with that, Ma'am Josephine, thank you so much po. You're welcome po. Thank you, ma'am. Ang hirap naman nun. Walang pangalan? Walang pangalan. Pero tama si Ma'am Josephine. Paano nakaalis yun? pati Kasi dadaan sa POEA. Sabi ng POEA, oy, sinong ahensya ka? Yeah. Sino ang nag-recruit sa'yo? Kompletong dokumento. Bago ka kasi check nila yan eh. Yan yung sinasabi natin na parang Erwin, may ilan pong mga hindi lahat may ilan pong mga ahensya, kapag nagkakaproblema na po, ang ilan po natin mga kababayan doon, iniiwan na. Dahil ayaw nilang tumulong. Ayaw na. Ayaw na kasi baka mabanata ng mga programa na katulad ng Kilos Pronto. Nako, kayo po, siguradong masasara kayo ng OWA at ng POEA kapag kayo po PLJL, ha? Yan. At sa amin po pagbabalik, ito na, no? Kilos Pronto pong yung mabahong animal clinic po sa Quezon City. Abay, inirereklamo po yan, ha? Abangan po ninyo yan.
Fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. At nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito paring Erwin ha. Isang aksidente na naman po ang naaktuhan po ng kamera po ng Kilos Pronto. Kung ano at saan, panoorin po natin. Pansamantalang bumagal ang daloy ng trapiko sa kabaan ng Kogyo Antipolo City, Rizal. Pero hindi ang bagyong Goryo ang ugat ng problema, kundi ang gitgita ng dalawang motorista na nauwi sa disgrasya. Oh, sorry, tanong lang, ano nangyari? Bakit ha? Sir, wala pa siyang signal light kanina, sir. Hindi siya naka-signal light, bigla siya lumiko eh. Binubusin na ako na, lumiko ko siya. Wala naman U-turn dito, sir. Doon yung U-turn sa kabila. Ay, lumiko ko siya bigla. U-turn ako eh. Bigla siyang pumasok. Ako sumigaw siya, hoy, bakit mo ba yun, sir? Kita nakasignal ako, yung U-turn. Ito tama niya, oh. Pumasok pa rin. Hindi ko siya tumama sa gilid. Hindi siyang bumangga ito. Siya po bumangga sa akin, hindi po ako bumangga. Kasi ito, accident prone area talaga. Eh madulas pa, walang helmet. Eh nangyari, paligo siya, nasa inner lane din siya, hindi sila nagkabigayan, kaya tinamaan siya. Ang disgrasya, may iwasan kung may disiplina. Tayo po ay mag-iingat, lalo na pag yung mga nakamotor, magsuot na yung protective gear, helmet, braso, at saka mag-iingat din po tayo sa mga dinadaanan natin. Isinugod ang sugatan driver ng motor sa paggamutan. Kumpiskado naman ang lisensya ng tsuper ng elf truck. Ayun. Dapat rin maghinay-hinay paring Erwin, itong mga nagmumotor. Dalawang gulong lang yun, paring Alice, lalo na pag umuulan. Ako naman nagmumotor din. Ano? Yes. Dapat nga mas maingat ho tayo, mas sumunod tayo sa batas trapiko. Hindi yung, oy, paalala ko lang pala. It doesn't follow. Kung kayo ho nagmumotor, sa kanan kayo umovertake. Sa kaliwa pa rin ho kayo umovertake. Isang araw, tingnan nyo, matsempuhan ko kayo, bubukas ako ng pinto. Mauuna yung motorsiklo nyo, maiiwang kayo. Mga hinayupak kayo, hindi marunong magmotor. Yes, kaskasero pang ilan. Magagalit pa. Magagalit pag medyo kakana ka, tatabi ka, nagsenyas ka na nga, gaganunan ka pa ng kamay nila, sabi ko, loko ito. Sabi ko, hoy, mali ka naman, may nag-overtake mo sa kanan. Kaya ingat to ha, ingat po tayo. Ganon. Dalawang gulo lang ho yan, madali ho kayo mabaligtad. Anyway, Sumbong Metro naman tayo, isang veterinary clinic sa Visayas Avenue, Quezon City, inireklamo dahil sa mabahong amoy nito. Isang veterinary clinic sa Tandang Sora, lungsod ng Quezon, ang inuulan ng reklamo. Ang dahilan, ang mabaho raw na amoy na nagmumula sa kanilang crematorium para sa mga namatay na hayop. Sinilip ng Kilos Pronto team ang St. Francis Veterinary Clinic at nag-imbestiga sa lugar. Ayon sa isang vendor na nakausap ng aming undercover, matagal na nilang inireklamo ang nasabing clinic sa barangay dahil sa nakakasulasok na amoy kapag sila ay nagke-cremate. Ibig sabihin lahat ng mga nandito na naapektuhan nung pagsusunog nila. Ang kanilang hiling ay tuluyan ng maipasara ang nasabing veterinary clinic dahil sa peligrong dulot nito para sa kanilang kalusugan. Para kumpirmahin, tinawagan namin ang St. Francis Veterinary Clinic para alamin kung talagang nagsasagawa sila ng cremation sa kanilang klinika. Hello, sa St. Francis Pet Cremation po ito, di po ba? May pet cremation po ba kayo, ma'am? Hindi po sa City Hall, sir. Mini Chihuahua, 5,000. Kitsu, magkano po? 6,000. Nakausap namin ang isang nagpakilalang Dr. Mac Yang at sinigurado pa ng aming nakausap na hindi kami kawani ng City Hall. Mukhang may pinagtatakpan. Is there something fishy, Doc? Kinabukasan, sinadya ng KP team ang nasabing clinic para ito ay kumpirmahin ng personal. Pag 1 to 5 kilos, 5,000. Bakit mali dito?
Magkano? 5,000. 1 to 5 kilos, 5,000. Hindi namin intensyon na siraan ang anumang negosyo pero kung ito ay nakakaapekto na sa nakararami at nagdudulot ng kapahamakan, abay kilos pronto naming aaksyonan. Nasa linya ng aming telepono si Dr. Mac Yang ng St. Francis Veterinary Clinic. Magandang hapon po, Dr. Yang. Doc, good afternoon. Good afternoon na. Si Erwin Tulfo po ito and Alex Santos. Live po tayo sa PTV4. Ito po ang Kilos Pronto Public Service Program. Diretsahan na tayo, Doc. May permit ba kayo sa City Hall sa pagkikremate? Inaayos lang ho. Wala. Magsasara na ho kami. Nako, wala kayong permit. Ay, sus. Kailan nyo isasara yan? Immediately ho. Gusto ko ngayon mismo, isara yan. Ano? Mali ho yan, Doc. Mali. Pasensya na ho. Ay, talaga. Okay din. Sige. Nako. Yari. Kung kita mo, kung wala pang lalapit, mabuti pa tong concerned citizen natin. Isasara. Tawagan pa rin yung para sigurado. BPLO. Tawagan yung BPLO para siguradong hindi na magbubukas ito mga ito. Doon na sila lumipat. Oo nga. Pero nakakapanghinayang rin. Okay, negosyo niya. Pero dapat sundin natin ang tamang proseso. Correct. Diba? Siguro naisip niya, hindi naman residential ito, okay. Hindi rin. Pero hindi naman niya sa zoning, hindi ka pwede maging crematorium, doktor. Tama. Negosyo ng mga pagkain dyan, palengke, at dyan ka magkikrematorium. Kung gusto mo, lumipat ka sa North Cemetery. Yun. Lipat ka dyan. O sa Bagbag Cemetery. Pwede. Walang magre-reklamo sa'yo. Para sa karagdagang ayuda, makakausap din natin sa telepono si Sir Gary Domingo, ang hepe ng Business Permit and Licensing Office ng Quezon City. Magandang hapon po, Sir Gary. Sir? Sir Gary? Nawala siguro. Mabilis pa naman to si Sir Anyway, Gary. ito yung isang testigo natin dito. Ito pala ho, marami nang nagrereklamo dito, sir. Ano po? Marami na po. Marami na. Okay na nagrereklamo. Pati yung babae kanina doon sa nakuha ng video, mga vendor na nagrereklamo. Dahil baba, ano mo talagang amoy? Anong masaksang? Mabaho po. May sunog na balayibo, tapos guma na. Buong araw, ganun ang amoy? Araw-araw ba sila? Hindi naman. Hindi naman ho ngayon. Mula lang nung Abril, Mayo, ayun, doon tumindi na yung amoy. Kaya pati Pure Gold, nagre-reklamo na rin, Rake and Raven. Dahil yung mga pader nila umiinit na. So lahat ng mga patay na mga aso, pusa doon dinadala? Yung mga kung saan sa, halimbawa, Tagaytay, dinadala dyan. Dyan ikikremate yung kasi aso? Kasi naka-online po yun. Naka-Facebook kasi yan. St. Francis Veterinary Clinic. Clinic naging crematorium. Oo nga. Ano na yun? All-in-one na. Automatic. Magpapa-groom ka ng hayop mo. Tapos kapag sasabihin, itong kontrata natin pag namatay ito, si Doggy, dito mo na ipapakremate. Ilalagay namin sa Or si Doggy hindi nagamot, namatay, kami nang bahala dito. Nasa linya ng telepono, ito ating suki si Sir Gary Domingo, ang hepe ng Quezon City Business Permit Licensing Office. Sir Gary, good afternoon. Good afternoon, Erwin. Good afternoon, Alex. Yes, sir. Sir, inalapit lang namin itong, Diyos ko po, St. Francis Veterinary Clinic dyan po sa Visayas Avenue. Abay, nagdo-double pala ito, nagsa-sideline. Bukod sa pagiging veterinary clinic, okay lang veterinary. Ang problema, sir, crematorium din pala sila ng mga hayop, Sir Gary. Actually, Erwin, kanina, pina-inspection ko immediately pagkatawag ng staff nyo. May permit siya dun sa kanyang veterinary clinic. Pero dun sa cremation ng aso, which requires sanitary permit at clearance, wala siya nun. Kaya pala nung tinawagan namin, sabi niya, inaasikaso niya na raw kay Sir Gary Domingo ang kanyang permit. Totoo ba ito, sir? Kanina, pina-inspection ko immediately kanina. So, nilagyan ko na ng violation at dapat itigil niya immediately yung pagkikremate ng aso. Otherwise, we will be forced na isarado yan dahil wala na yun sa kinuha nilang permit. So, pwede pa rin siya mag-operate pero hindi na siya pwede mag-cremate? Actually, may permit sila doon sa pet shop nila. Yun. Ang wala lang yung cremation. Okay, so yun ang pinapahinto mo yung cremation? Pinapahinto natin. Otherwise, sasarado natin lahat yung business kung mapapatunayan natin na
itutuloy pa rin niya yung operation niya doon. Nako, alright. Malinaw po. Ha? Wala ba siyang tawag nito, penalty so? Actually, pinapatingnan ko yung iba pa niyang requirement. Basta nakita namin may permit. So, bukas ng umaga, titingnan namin, i-assess namin kung ano yung mga kulang pa niyang requirement. At pag may basihan tayong sarado naman natin. Wala nang problema, pare. Pag si Sir Gary Domingo ang nagsalita dyan, matik na yon. Tama. Pwede ka nang, meron kasi tayong complainant dito, sir, na isang vendor na malapit ito, mabaho raw talaga. Kaya nga, ngayon pala, sinasabihan ko na, kayo dyan sa Bisaya, sabi nyo, okay na yan. Pumasok na po yung business permit. Ayun natin yan, Erwin, ha? Alright. Hindi i-follow up yan at we will accommodate ng agad-agad. Maraming salamat po, Sir Gary Domingo ng BPLO. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Salamat, Erwin. Salamat, Alex. Mabuhay. Salamat po. Wala na. Hindi nyo na maamoy yung baho. Okay? Garantisado. Mamaamoy nyo na lang yung mga dog food. Oo. Makikita ninyo. Katabi nyo mga restaurant doon eh. Restaurant. May mga bake shop pa doon. May mga, paano mo naman kainin kung amoy balahibo? Ako. Amoy balahibo. Okay, magbabalik pa rin po ang Kilos Pronto. Antabay lamang po sa amin po mga public service dito. Okay, alis. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Ayun, parang Erwin, marami ho tayong mga nakatutok sa ating pong Facebook page. Kaya basahin na ho natin ang kanila pong mga mensahe. Si Kaineki Tokiyama. Nako, 3 beses na ako na aksidente sa motor ko. Wala na motor ko dito na nabenta ko na sakit sa aksidente. O nga. Very good. Ingat Chona Barico, daming pasaway talaga sa kalsada. Nakakainit ng ulo. Highs. Ayun, si Saudia Kasan, watching from Amman, Jordan. Magandang araw po, avid watcher. Thank you so much. Jane Jap, admire that lady Ma'am Josephine Tobia. Hats off to you, Ma'am. You're very sincere and hardworking. Yun, suki kasi natin talaga. Si Erlinda Akiyama, watching from Yokohama, Japan. Konnichiwa. Happy birthday kina Joe M. Corbadora at si Darren Agarin. At salamat po doon sa mga nakatutok sa amin, ha? 26,000 views po yan at mamaya aakyat pa yan. Sobrang daming salamat po. Bueno, alam mo na. Tapos ganitong oras na, si paring Aljo, nag-aantay-antay na. Higit sa sumbungan, investigahan at isyong kailangan solusyonan ang serbisyo pampubliko. Dapat, kilos pronto.